So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, medyo makapal na po talaga yung mukha nito ni Alan Fitter, no? Kasi mukhang nakikirade siya ngayon ng conflict. Hindi lang basta-basta conflict eh. Mukhang gera ito laban nga po sa executive. So, syempre, pag sinabi natin executive, si PBBM po yon. Okay. Paano ka nasabi? So, may balita dito from News 5. GMA News pala. Okay. So, sabi dito mga kababayan, no? Yan. Okay. Ang tagal, oh. Sabi dito, inaakusahan ni Senate President Alan Fitter, no? Alan Fitter Cayetano, ang Malacanang ng pananakot at mga kasamahan niyang okay, ulitin ko Inakasahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang ng pananakot sa mga kasamahan niyang senador matapos nilang makuha ang mayorya sa Senado. Yon. So sabi ni Cayetano, kasama raw sa pag-pressure sa kanila ang pagsampa ng kaso. Kita niyo yan, ha? Sobrang kapal ng mukha ng bintang na to, ha? So sabi po ni Alan Peter Cayetano, mga ka-streetwise, no? Sabi po ni Alan Fitter, no, dito po sa balita na to, no, na dahil daw po na nakuha nila Alan Peter Cayetano yung majority nga po ng Senate, doon na po nagsimula yung pananakot at yung pagsampa ng kaso. Gago talaga to, no? Napakasinungaling talaga, no? So alam niyo yung mga ganyan klase mga statement, mga kababayan. Hindi lang to basta-basta conflict sa executive, eh. No? Talaga nakikreate siya ng gera. No, for a majority ng Senate, papuntang executive. Ganun ang labas nito, eh. Na kami po'y tinatakot, kami po'y sinasampahan ng kaso at wala kami kasalanan dahil nakuha namin ng majority. Kita mo ang kagaguhan na yan. Di ba? Hindi to basta-basta statement na parang wala lang, trip lang ni Alan Peter yan. Mabigat na statement po ito. Kasi po, ibig sabihin nito, inaaway po ng majority ngayon yung presidente ng Pilipinas. So, next tayo. So, may video pala dito. Panoorin natin yung video. Double time na kasi malapit na, no? Ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Malacanang ng pananakot sa mga kasamahan niyang senador matapos nilang makuha ang mayorya sa Senado. Sabi ni Cayetano, kasama raw sa pag-pressure sa kanila ang pagsasampa ng kaso. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Wait lang, patuloy ko muna yung report, ha. Alam niyo mga kababayan, no, nakikita ngayon natin kung anong klaseng Senate ba meron tayo ngayon. Simula po nung nahawakan nga po ni Alan Fitter yung Senate na yan, hindi lang ito basta-basta pagkakamali o pambabawi po sa Senate, eh. Ang ginagawa po nila dito, sabotahe. Sinasabotahe po nila yung Senate ngayon. Kita nyo naman, di ba? Sino ba namang gago na utusan mo yung usaa mo na barilin yung NBI? Doon pa lang, eh. O sino kaya mga kababayan, no, yung sasabihin mo na sa custody mo si Bato tapos patatakasin mo. Hindi lang basta-basta hindi lang yan basta-basta pagkakamali ng desisyon ng isang Senate President, eh. Sabotahe po ito. Diba? Parang wala na silang respeto sa institusyon. Buti pa nga sila Tito Soto, di ba? Si Tito Soto mukhang mukhang may respeto sa institusyon, eh. Pero ito talaga sa Alan Peter, wala, eh. Pero ngayon, ang tanong ngayon natin dito pa sa ginagawa nilang pagsabotahe po sa Senado, sino ba makikinabang dito? Siguradong hindi naman tayo. Sino ba makikinabang dito? Tandaan nyo mga kababayan, no? Lahat danto. Gagawin nila lahat. Kahit po na mauwi sa pagsabotahe ng Senado, mapagtanggol lang po yung bobo at tatangat-tangang Sara Duterte na yan. Alam niyo si Sara, bobo yan, eh, no? Kahit nga barangay tanod, hindi niya deserve. Kasi at least kahit barangay tanod, kailangan mong maging kalmado. Kasi minsan kapag may hinuli barangay tanod, kapag hindi kalmado, baka hatawin niya, di ba? Si Sara walang ganon. Puta, baka pag nagbarangay tanod niya, baka ang dami ng sinapak niyan. Boba nga kasi. O, sige, continue.
Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Wala kaming problema na Okay ha. Alam niyo, bobo nito eh. Bobo ni Alan Fearer dito eh. Sabi ni Alan Peter Cayetano, yung pagsampad daw po ng kaso sa mga ibang mga senador daw po, ay parte daw po ito ng sobrang inis daw po ng presidente. Kasi di daw po hawak ng presidente ngayon yung Senate. Alam niyo bobo nun? Ang bobo nun, alam niyo kung bakit? Kasi mga kababayan, no, tinan niyo to September 9, 2025, ito po yung unang beses po na nadawit nga po si Jingo Estrada sa manumalang flood control scandal. So matagal na to. September ba? Kailan ba? October ba? October. September pa pala, di ba? September, October, November, December, January, February, March, April, May. 8 buwan na! Alan Fearer, buha ka ng ina ka. 8 months na po na iniimbestigahan si Jingo Estrada. Anong sinasabi mo na gawa-gawa lang yung mga kaso dahil hawak na ninyo ang Senate? Bobo, alam nyo, tanga-tangaan lang maniniwala dito. DDS lang po maniniwala dito. Nakuha nyo yung point ko? Paano sasabihin ni Alan Peter Cayetano na itong mga kaso na to na sinampas sa mga senador na kaaliado niya, gawa-gawang kaso lang dahil daw po ito daw po yung first time na nangyari na hindi daw po hawak ni PBBM yung Senado. Yung mga senador na yan, September pa lang iniimbestigahan na eh. September pa lang iniimbestigahan na. Buti sana kung kagagawa rin ng kaso. O para kay Marcoleta. Yun nga lang si Marcoleta, hindi naman niya nakasuhan dahil nabisit yung presidente sa Senado. Kaya po nakasuhan si Marcoleta dahil po sobrang daldal. Kadaldalan niya. Buha ka ng ina ka. Bakla. Ang ina mo, bakla ka talaga. Tingnan mo nagiging protector po itong si Alan Peter Cayetano ng mga plunderer. Di lang isang Senate President, no? Kapit ko ito sa kanyang posisyon at mauwi na po ito sa sitwasyon na kahit po mga plunderer, poprotektahan niya na. Tingnan nyo kaya sabi ko sa inyo hindi lang ito basta-basta statement ni Alan Fearer Ano to parang nag-iignite siya ng isang gera laban sa executive Ito mo Senate President, kapag bibintangan mo yung executive, paano kapag ginamitan ka ng kapangyarihan ni PBBM? Di ba? Paano kapag inabuso ni PBBM yung kapangyarihan niya? Well, hindi niya naman gagawin yun. Pero paano pag ganun nga? Magiging pa-victim ka na naman dito. Bakla kasi. Bakla. Kasi continue natin. Visit na to. Saan na ba tayo? patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin, yung gagamitin yung threat, na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang naharap naman sa reklamong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Alam niyo nahirapan talaga itong Senate na magkaroon ng distraction No, malinaw mga kababayan na ginagawa ng Senate ngayon na nakakaroon sila ng dinidistract nila yung mga tao. No, dinidistract nila yung mga tao no kahit po na masabotahe po yung Senate no para tingnan ninyo. Saan tayo naka-focus ngayon? Sa mga senador, sa mga plunderer. Pero tandaan natin na lahat ng po yan mga babae nagsimula po yan dahil po sa impeachment ni Sara. Doon. Oo. So, ngayon, kapag ganyan po talaga na medyo confused na yung mga tao, pagdating po ng impeachment, napakadali na lang po sa kanila na i-accuse si Sara. Kahit po nasang katutak na po yung ebidensya. O, tama, di ba? Diversion to Lahat yan. Pati yung Blue Ribbon Committee na yan, diversion niya rin po yan. Yung Blue Ribbon Subcommittee na yan, diversion niya rin po yan. Pati yung inaaway ni Alan Peter Cayetano yung Malacanang, diversion niya lang din po yan.
no, para po ma-focus po yung mga tao doon sa ginagawa nilang diversion para pagdating na nga po ng hatulan, para nga po ipa-impeach si Sara, ang dali po nilang ipa-acquit. Kita mo si Drilon dati, ayoko dyan, sa totoo lang. Si Drilon, ayoko dyan dati, pero mas nakikita ko yung pagiging parliamentary ni Drilon eh. May no, may si Drilon, may matindi po yung niya, parliamentary knowledge niya, no? Parang si Tito Soto. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. In the next Ayan na naman tayo eh. Dapat, bago magsalita, ebidensya muna. Ikaw, Alan Peter ikaw talaga, sobra ikaw tanga-tanga mo. Ikaw bakla-bakla ka, wala ka iba alam kundi tsupa-tsupa. Dapat ikaw, bago ka salita, dapat ikaw, labas mo na ebidensya. Tinan mo bastos talaga eh. Kasi mga kababayan, nag-Facebook live, nagsalita na po ang mga kasama ko, tinatakot na nila. Wala namang ebidensya. Dapat ebidensya muna. Kismoso ka rin eh. O kaya hindi po naiwasan na natatawag kang bakla, kismoso ka kasi. Walang yan to. Nauna yung pagbibigay ng mali siya eh. Tinatakot yung mga kasama ko. Pero maglalabas sila ng ebidensya sa tamang panahon. Putang gago nga, no? Walang yan to. Marites Queen, di ba? few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na Senado. Hiningan pa namin ng reaksyon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon, ang Senate presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacanang. Ang sabi Ito daw po yung yung Senate presidency na walang basbas ng Malacanang, sabi. Well, ang gulo na nila yung okay. Alam niyo mga babayan, no? Hindi naman pwedeng pakialaman ng presidente yung Senate. Kasi po, kung equal branches po sila. 'Di ba? Kung equal branches yung mga yan eh. O tingnan niyo sagot ni PBBM dito. Sabi ni PBBM dito, hindi ko naman pwede pakialaman yung Senate. Buhay nila yan. ni Marcos, out of this world ang ganung pahayag. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapan ka na. Sa ngayon, So kung kukunin natin yung logic nga po ni Cayetano, na ito daw po yung first time na independent yung Senate. So ibig sabihin pala, nung panahon ni Digong, may basbas pala ni Digong yung mga senador dati. Di ba? Ayan, so wala kang binanggit dati na gano'n, di ba? Samantalang dati, nung panahon ni Digong, no, kung ganyan po talaga paniniwala ni Alan Peter Cayetano, na may basbas po ng presidente, yung mga Senate President, so bakit wala kang sinabi nung si Digong ang presidente noon, nung kaalyado ka niya? Di ba? 3 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago maglunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang. Hopefully, dahil meron niyang public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na yung public opinion naman medyo nasa side namin eh. I hope so dahil alam mo hope springs eternal na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin quote unquote sa akin ang galing yun, sakaling matauhan. So matauhan sa sa boto laban kay Sara. Ano to? Hindi, pero tingnan niyo to Okay. So para po mapa-impeach si Sara, ang kailangan nila dito, 16 na boto. 16 talaga na boto ang kailangan nila dito. So kahit naman, alam niyo hindi ko talaga makuha yung logic kasi
kahit po na sabihin na nga po natin, no, na mapakulong ito mga majority senators, wala, hindi naman po magbabago na ang kailangan talagang boto is 16. Kunwari yung naiwan na senador, ano na lang, konti na lang, siguro nakulong na si Jinggoy, si Bato, si Joel, si Cheese, so 18 na lang sila kunwari. No, pero hindi, kung 20 sila kunwari, 20, oh. Ang kailangan pa rin boto para mapa-impeach si Sara, 16 pa rin. So paano, anong connection nito, no? Hindi ko makuha yung connection eh. No, na ito ba ay para sa impeachment ni Sara kaya sila kinakasuhan? Hindi ko makuha yung point eh. Bobo lang maniniwala doon, no? Pero by the way, mga kababayan, no, nakita naman natin na sobrang illogical nung statement ni Cayetano kasi in the first place, mga streetways, no, na hindi pa po napapalitan si Tito Soto ni Cayetano bilang Senate President, may mga kaso na po itong mga to. May mga nakasampan na pong investigasyon sa DOJ. Diyan po kay Cheese, kay Joel, tsaka kay Jinggoy. At meron na rin po insider trading na kaso sa mga bilyar. Hindi pa po napapalitan si Tito Soto ni Alan Peter noon. So, hindi ko makuha yung point na sinasabi ni Alan Peter na kaya kinakasuhan itong mga senador na to dahil napalitan nila o nahawakan nila yung Senado, no? Ngayon nga pong si Alan Peter yung Senate President. Hindi ko makuha yung point eh. Kasi yung kaso po na yan, matagal na yan eh. Nagkataon lang talaga na ngayon naglalabasan yung mga arrest warrant. Diba? Ay nako, so yun mga kababayan, so kayo po, no? Ano masabi nyo nga po dito, no? Dito nga po sa statement nga po ni Alan Peter. No? Alam nyo, no? Kung ako tatanungin ninyo, yung mga ganyang klaseng statement po ni Alan Peter Cayetano, pagdi-declare po ito ng ng gera sa executive. Ganun nakikita ko eh. Na parang ang gusto nitong palabasin, sinusubukan ni Alan Peter Cayetano yung presidente. Ayun ang napapansin ko ha. Para sa akin ha, ko lang kung para sa inyo. No, pero para sa akin mga babayan, yung ganyang klase mga statement po ni Alan Peter Cayetano, no, parang nakakalalaki na nga. Parang ang gusto niyang palabasin dito, hoy presidente, hinahamon kita. Senate President ako. Yun. Kaya. So yun, so, ano masasabi nyo dito, no? Nakaka-bad trip, di ba? So yun, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, no? So pa-like, pa-subscribe, hindi makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon. Okay? So thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo. Sana bukas ng umaga. No? Thank you po, no? Yan, so hello po, no, kay Sakura, si Gemaline Perez, si Miss Montreal, si Jocelyn Ayoma. Hello po si Sachi, si Chong Tahong. Si Wilma Nebre, hello po. Okay, si Albert Angelo, yan, thank you po. Si Ma'am Joanna, si Faye Novio, Trigger Woman, yan, hello po, no. Okay, si Gemma Camarines, si Merites. Si Merites, nandito na lang si Ma'am Merites, no? Lagi na siya nasa live natin. Nasaan na si Ma'am Merites? Yan, di ba? Hello po, no? Si Edel Toto, hello po, no? Nga, tama yan. No? Pag yan, pinatuloy siya ng presidente, ba't baka ang ending nito? Biktima ako ng martial law. Baka sabihin dito ni Alan Peter Cayetano, ano to, silent martial law? Hello po kay yan, si Albert Limacosa, si Sakura. Yan. So, thank you mga kababayan, kita tayo bukas. Salamat po. Thank you po. Bye-bye.